Yun. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, inaasahan po ng ilang mga congressman natin na magsisimula na ang impeachment trial. Tandaan po natin na trial po pinag-uusapan natin, no? Impeachment trial ni Sara Duterte bago po magsimula ang SONA ngayong 2026 ni Presidente Bongbong Marcos. So ngayon, ang pag-uusapan natin, posible ba na mangyari itong gusto ng mga ilang congressman natin, itong impeachment trial nga po ni Sara Duterte, magsisimula bago magsona. So ito po, no, basahin po natin yung statement ni Congressman Sendanya, no. So sabi niya dito, Akbayan Solon hopes VP Sara impeachment trial starts before SONA. So we are hopeful na matapos na ito within break para pag-assume natin ng Mayo, maisa lang na ito sa plenaryo, makapaglabas na tayo ng articles of impeachment, makikita sa Senado, and the soonest time possible, hopefully before SONA, sana magsimula na ang impeachment trial, sabi nga po ni Congressman Sandanya. So ngayon, kailan ba magsisimula yung SONA ni PBBM? So base po sa na-research natin, no, sabi dito, the 2026 State of the Nation Address of the Philippines is constitutionally mandated to be delivered by the President of 4th Monday of July, which falls of July 27, 2026. Okay, so July 27, 2026 pala yung SONA ni PBBM. So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, kung pagbabasehan natin yung timeline, posible ba yung gusto po ng ibang mga congressman natin na magsimula po yung SONA? So bago natin pag-usapan yan, no, panoorin muna natin yung report from UNTV. Sige, tingnan natin to. Full na matapos ito within the break para pag-resume natin ng Mayo, maisalang na ito sa plenaryo, no? Makapaglabas na tayo ng articles of impeachment, maiakyat na sa Senado. Ganito rin ang pananaw ni House Justice Committee Vice Chairperson at Bukidnon 2nd District Representative Keith Flores. Anya kung matatapos ang probable cause stage ng House Justice Panel ngayong April 2026, maipepresenta ang rekomendasyon ng komite sa plenaryo ng Kamara oras na magbalik sesyon ng Kongreso sa unang linggo ng Mayo. They don't have a choice, no? Kasi that's the time limit imposed by the rules. Pero kung tatanungin mo ako, I think sufficient naman yung period na binigay sa kanila. Kahit papano, nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng deliberations tungkol dun sa mga dokumento. So yun mga kababayan, no, nakabreak po kasi ngayon yung Congress tsaka Senate. Pero po, no, itong Congress po natin, hindi po sila magbi-break sa April. So tingnan natin yung timeline, ha. Bale, ito, yan. So VP Sara Duterte impeachment hearing scheduled. So yung March 25 tapos na, di ba? So ang sunod po nito, April 14, April 22, April 29. So ito po, break po ito ng Congress, pero papasok po sa trabaho para mag-hearing, no, itong COVID on Justice natin. So ngayon mga kababayan, no, kung titingnan po natin yung timeline, natapos po yung hearing nila April 29. Okay, tandaan natin na pinag-uusapan natin dito trial. Yung nangyayari po ngayon dyan sa Congress, hearing pa lang po yan para malaman po yung probable cause. So ngayon, dito po, no, sa tatlong hearing pang naiiwan sa April 14, April 22 at April 29, dito po magkakaroon ng hearing kung mayroon bang probable cause, no, itong impeachment complaint laban kay Sara. So April 29 yan, kung sige, for the sake of the argument, no, pagpasok ng April 29, kung napatunayan nga na mayroong probable cause, iaakit na po ito sa plenary. So kung April, May po ito, bandang May, tama nga. So sa Mayo, pagbukas po ng House, galing break, pwede na po itong may akit sa plenaryo para pagbotohan. Okay. Pag nagbotohan mga kababayan, dito na po papasok na dapat po makakuha ng 1/3 na boto, no, para po may akit na ito sa Senado para magkaroon ng trial. Okay. Dito po nalilito yung mga ibang mga bobong mga didas mga kababayan na hindi po nila alam na yung nangyayari po ngayon dyan sa
Congress ngayon, ito lang po ay para po sa probable cause. No? At yan po ay nakasulat po sa rules ng House. Actually, may copy nga po ako niyan eh. Yan po, ito nga, basahin natin na. Kasi sabi ng mga bobong mga DDS, no, nakita ko na wala naman daw po sa rules yung pagkandak ng hearing for probable cause. Ayan, no, nakalagay sa section 9, no, sa bandang baba. Sabi dito, no, if the committee finds by the vote of the majority, committee pa lang to o di pa plenary, of the majority of its member, that a probable cause exists on the basis of the evidence adduced before the committee. So, ibig sabihin nito, talaga maglalabasan talaga ng ebidensya sa Committee on Justice pa lang para hanapin yung probable cause. So, ngayon, ang tanong ngayon natin dito, meron dalawa na pagkakataon na posibleng mangyari para po hindi po matuloy itong impeachment trial mismo sa Senado ni Sara Duterte bago po magsona. So, unang-una po dito mga kababayan, ito, yan. Yan po yung mga senador ng 20th Congress. So, si Bato, hindi na po mapasok, no? So, ngayon, alam naman po natin, no, na maka Duterte po talaga yung hayop na Senado natin. Majority po dyan, maka Duterte. Maka Sara Duterte pa nga lalo Malaki po yung chance sa mga straightways, no? Na posible nga pong ma-delayed itong impeachment trial ni Sara Duterte pag hinarangan na naman po ng mga pro-Duterte yung impeachment ni Sara pag umakat na po sa Senado tulad po nung nangyari last year. Pero this time mga kababayan, iba po yung kwento. Kasi po, ang ating Senate President po si Tito Soto na. Tandaan po natin yung stand ni Tito Soto last year na binabanggit niya, pag umakat na sa Senado yan, kailangan nila mag-hearing. Kailangan nila mag-trial. So, ibang kwento po yan. Tingnan natin kung talagang paninindigan ni Tito Soto yung kanyang sinabi na pag umakat na sa Senado ang impeachment trial ni Sara, kailangan na nilang mag-trial. Okay? And then, ang sunod nito mga kababayan, ito. Alam naman po natin na nagkaroon po ng another na petition for certiorari itong mga bobong mga abogado po ni Sara Duterte. Na kunwari na, hindi naman na kami nag-uusap ni Sara. Kami mismo nag-decide sinong tangang gagawa nun. Di ba? Ang pinaka-question ngayon natin dito, papabor na naman po ba ang Supreme Court dito po sa impeachment trial ni Sara para mapigilan ulit? Gagawin ba nila ulit yung ginawa nila last year? Tandaan natin sinunod na po ng House Committee on Justice ang gusto ng Supreme Court last year. Ginawa na nila ngayon. Ngayon, kung gagawin na naman ito ng issue for technicalities, kapal naman ang mukha nila. Ngayon, alam naman po natin na isang malaking question dito, kung ang desisyon po ng Supreme Court, mauuna ba bago po magkaroon po ng trial sa Senado? Ayun ang pinakamalaking tanong dito. Magkakaroon na ba ng desisyon ng Supreme Court bago pa ito maging trial sa Senado? Kasi mga kababayan, kapag nagsimula na po yung trial sa Senado at sinabi ng Supreme Court na napigilan yan, hindi na po mangyayari yun. Kung pagbabasehan po natin yung mga ibang impeachment trial pa na nangyari, ganyan din po yung nangyari. Pinigilan na ng Supreme Court, hindi sumunod na Senado. Ang importante dito mga ka-streetways, mauna po ang Senado na magkaroon po ng impeachment trial bago po magkaroon ng desisyon ng Supreme Court. Di ba? So yun mga kababayan, so ito po yung senaryo ngayon na impeachment trial ni Sara. So tingnan ngayon natin kung ano mangyayari itong Mayo. At least sana na-explain ko po sa video po na to kung ano ba yung mga posibleng mangyari. Yun so yun mga kababayan, so kayo po, ano masasabi nyo nga po dito sa senaryo nga po ngayon ng timeline ng impeachment trial ni Sara. Sa tingin nyo po ba, ito ba yung magsisimula bago magsona si PBBM? O talagang baka matulad po ito last year na mababasura lang? Yun. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan pa sa Team Replay. So, pa-like, pa-subscribe. At hindi makalabisan, pa-share na rin po na content natin ngayon. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you. Salamat and bye-bye.